Sino na naman ang may kakapakanan na naman ito ka-coffee? Yung boses ni PBBM, dinadaya, dinodoktor, at gumagawa ng mga deep fake ka-coffee. Ito yung mga peking boses gawa sa AI. Sino na naman ang nasa likod nito? Mukhang malalaking tao ang nasa likod nito napakinggan nyo na ba yung balita na yan ka-coffee na may gumagamit sa boses ni PBBM at yung boses na yun nagsasalita against doon po sa China na kesyo, hindi nyo pa napapakinggan, ayoko lang i-share para wag na kumalat no. Parang sinasabi niya na lulusubin na ang China, etc. etc. Gumagawa ba ng away na baka kasira sa imahe ng presidente? In the first place, hindi ang presidente ang nagsasalita niyan. Di ba? Gumawa sila ng fake na voice, manipulated voice na yan para magkatunog ni PBBM at kung ano-ano ang sasabihin. Diba? Para sumama yung image ni PBBM dyan o mag-cause ng tension. Yung ibang aanga-anga dyan, maniniwala, oh, grabe si PBBM, ang tapang, gusto makipaggera agad sa China, gusto daw bombahin na daw itong China, diba? Kasi yun ang sinasabi doon sa fake audio na yun. Sasama ang tingin na tao kay PBBM, sabihin sa kanya, palaway na naman. Yung pala, peke yung audio na yan. Manipulated yung audio na yan. Sino yung nasa likod yan? Ay, dapat managot yan. Kasi nakasisira sa imahe ng presidente yan. Palace warns versus Marcos deep fake audio ordering military action. O yan. Nagbabala ka-coffee. Itong palasyo, ang Malacanang na, teka. Itigil nyo yan. Masama yung ginagawa nyo Sinisira nyo yung imahe ng Pilipinas at ng presidente. Dahil sa ginagawa ninyong yan. The Presidential Communications Office, sabi ng Philstar Global, issued a warning to the public about a video featuring manipulated audio of President Ferdinand Marcos Jr. directing the military to take action against a foreign country. O biruin mo, peke agad yan. It has come to the attention of the PCO that there is a video content posted on the popular video streaming platform. Sa YouTube yan ka-coffee. Circulating online that has manipulated audio designed to sound like President Marcos Jr., sabi ng PCO. The audio deepfake attempts to make it appear as if the President has directed our armed forces of the Philippines to act against particular foreign country. No such directive exists nor has been made. O, doktor, pineke yung statement na yan para pasamain ang imahe ng Presidente. Loko-loko rin itong tao na ito kung sino man yung gumawa na yan Diba? Ano na naman to? Gawa ba yan ng grupo nino? Hindi kong sila ba yan? O grupo na yan, okay? Hindi natin alam kasi magsasagawa pa. Nagsasagawa na ng investigasyon agad-agad para matukoy yan kung sino itong mga peking nagpapakalat na nanira sa administrasyon na ito. Kaya tayo ka-coffee, importante, maging critical tayo sa pagkonsumo natin ng media. Hindi lahat na nakikita ninyo sa Facebook, kahit yung mga paborito nyo vlogger, minsan nagkakamali din yan, di ba? Huwag agad maniniwala sa mga maririnig nyo at makikita nyo sa Facebook at sa YouTube. Maging critical po kayo. Totoo bang siya ang nagsabi nito? So parang kaboses lang, parang peke ito ka-coffee. Huwag agad maniniwala. At kung hindi kayo sigurado, huwag nyo nang i-share ka-coffee. Yung video na yan. Kasi iba dyan, ang purpose manira, di ba? Ingat-ingat din tayo sa pag-share. Pero importante, matukoy kung sino yung mga salarin dito sa pagpapakalat na ito o pagdudoktor ng boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Sige, sana mahanap na ito ka-coffee. Di lahat paniwalaan, balance, sabi ni Dory Mamawag. Exactly. Yung mga napapakinggan ninyo, halimbawa napapakinggan nyo sa akin at sa ibang vloggers, hindi naman ibig sabihin yan dahil follower kayo, subscriber kayo, lahat na sasabihin ko, tatanggapin ninyo. Diba? Hindi naman ganun yan. Nasa sa inyo pa rin yan. Kaya nga tawag sa atin agents sa communication. At tawag dyan agent kasi ang tao may agency. May kakayahan yan piliin kung ano yung impormasyon na sa tingin nila tama at ano yung mali. Kapag mali, i-reject nila yan, hindi nila tanggapin yan. Kapag sa tingin nila tama, i-accept nila. Diba? May power tayo. Ngayon may authority na tayo, may agency na tayo na i-filter yung mga pinagsasabi. Kaya yung mga vloggers na fake yung pinapakalat para sirain ang administrasyon, sino ba yan? Ka-coffee, pakutos kay Badong Aratiles, isa lang. Si Badong Aratiles ba yun? Siya ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko pa napanood na si Badong Aratiles yun o kung anong ginawa niya. Solid Duterte yun, di ba? Dito lang kung kapakanan ng mga DDS siya. Yung fake video na yan.
Ka-coffee, pakutos daw. Paano ba kukutusan yun? Hindi natin makukutusan yun. Di natin lang kung nasaan eh. Ka-coffee, 2 years, binanata nila ang paninira. Hindi kumibo. Kumibo na lang kasi napuno na ang salop. O imagine nyo, 2 years bago nag-react. Pero bullseye agad sila. Kay First Lady, tinutukoy niya dito. Correct. Diba, ikot sila natin. Buntot nila, umikot dyan. Nagsalita si PBBC First Lady eh. Kilala naman natin sa ngayon ang fake, ang mga fake wag na asahan. Exactly. Lahat ng DDS blogger fake news, di pwedeng hayaan lang sila. Kailangan din kontra ito mga pinagsasasabi nito mga tao na ito. Anyway, di na sila makakalusot dahil marami din naman ng mga sumusuporta kay PBBM. Yung mga pinagsasabi nila kasinungalingan, nakakatikim din sila ng pagtatama doon sa mga pinapakalat nila mga fake news. Si Digong ang tunay na nagmamahal ng bansang China. Sabi ni Tuki ni Manam. Tuki ni Nam. Gano'n ba yan? China, hindi na Pilipinas. Ayos ka rin. Ka-coffee watching from Kuwait. Ito ay sobrang paninira na kampo ni Dixie kay Marlene Pasarang. Happy viewing po sa inyo. Sige, iba na sa Facebook kay Jing Moore. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Marie Hirosawa, good evening po sa inyo. Kay Baribik Pe, kay Daisy Manansala Lagman na sa Facebook na kikinig po sa atin. Happy viewing po sa inyo. Sige, yung mga hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, Pasuyo na lang ka-coffee, please like lang po na follow sa Facebook at click naman po sa YouTube yung mga hindi pa po naka-subscribe. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Medyo maikli lang tayo ngayon dahil medyo maaga pasok natin bukas ha. Maraming salamat po sa sumama sa akin. Ingat po kayo, hanasan man po kayong panig ng daigdig. Kaya kita-kits ulit tayo bukas alas 10 ng gabi ka-coffee. Okay, paalam po sa inyo, Tikbalang Gamers. Pa-shoutout birthday ng nanay ko. Iyan, pahabol po. Happy birthday sa nanay po ni Tikbalang Gamers. Parang pangit naman pakinggan. Tikbalang Gamers. Yung nanay niya. O, si Ma'am Kirklea, si Ma'am. Na-date si Ma'am. Pahabol na lang ito, Ma'am ha. Good AM ka-coffee. Welcome back ha. Mega love shoutout ka-loyals at ka-MSMA. Sige, sa lahat po ng ka-loyals, lahat po ng mga ka-MSMA. Yan, mga fans po ni Ma'am Kirklea rin ha. Nakikinig sa atin ngayon. Magandang araw po sa inyo. Just letting you know, nag-depression si Simply Talkies nung hindi ka nag-live. Naggrabe naman ha. Sorry, naggrabe naman Simply Talkies ha. Hindi ko alam yan ha, ka-coffee. Sorry. At least yan, nagbabalik tayo. DJ Byron, yan, viewers need to be discerning sa pinapanood nila. Pasensya na ha. Sorry ha. Kinabahan naman ako doon ha. Kumusta? Simply Talkies Black. I hope you're okay, no? Ngayon, no? Ayan, nakabalik na tayo. Kasi namundok muna tayo. Nawala muna tayo pansamantala. And I hope you're okay now, no? At Simply Talkies Black. Ayan. Balik na ulit tayo. Everyday naman yung live natin. Alas 10 po yan ng gabi. No, Ma'am Kirklea, thank you ha. Kay Patrick Lopez, shoutout po sa inyo. Sige na, good night na everyone. Sige, bukas na lang ulit ha. Magkita-kita ulit tayo bukas. Maraming salamat ka-coffee sa mga tumantabay sa atin, sumama sa atin ngayon. Mahalin natin ang Pilipinas, sabi ni Ma'am Nilda Galvez. Correct. Sige, naka-like na ka-coffee. Sabi ni Australia, Diyos. Thank you everyone. Paalam everyone. Bye-bye.